Good morning mga kabayan. So ngayon papasok tayo ng trabaho. Mag-alas 7 na dito ng umaga. So umuulan siya, mafag. Pero hindi naman siya sobrang lamig. So palapit na yung winter. Baka next month, posible na yung snow. Minsan nga dito, pag August, may nagbubuhos na ng snow. Pero hindi pa naman malakas. Parang saglit lang yung summer. Pasok pa rin tayo kahit umuulan at masama yung panahon kasi hindi yan excuse dito sa Greenland. Basta hindi lang sobrang lakas ng hangin, pwede tayong pumasok magtrabaho kasi kailangan natin yan para makabayad tayo sa pang-araw-araw. Ito yung isa sa nahirapan ko dito, yung akyat baba dito sa building kasi hanggang 4th floor. So kada floor may dalawang stairs, tapos mabigat pa yung dala natin kasi para safety shoes tayo at saka yung mga dala nating tools. So dito sa pag-akyat palang hingalin ka na. Ayan. So mababatak talaga yung resistensya mo. Hindi ko makabayan sa kabababa. Kaya minsan pag break time, hindi na ako bumababa pagka hindi ako gutom. Dito na lang ako nagpapahinga. Ayan. So mag-isa na lang tayo dito kasi yung mga tao dito halos umuwi sila alas 3. Ako umuwi ako dito minsan alas 5. Depende po sa overtime na gusto ko. Pag dalawa, 3, uwi ako alas 6. Pag 3, pag 2 oras, alas 5 ako uwi. Ngayon, alas 4 lang tayo. Uwi tayo ng 1 oras overtime natin. Nagawa natin, ito po. Yung mga wire ng TV na yan, mga kabayan, ako nagkukunik para magkaroon na siya ng supply. Tapos internet, yan. So ako na lang pala naiwan ngayon. So hinatid ko yung kasama ko na Pilipino kasi masakit yung ulo niya. So, uwi na din sana ako, pero bumalik ako dito kasi maaga pa mga kabayan. Alas 3 pa dito. At katatapos ko lang kanina ng break time, tumawag siya, ihatid ko daw siya sa bahay niya. Sabi, ulan na naman dito ngayon. Kahapon, nag-ulan na naman kahapon. Tapos hanggang ngayon, papasok tayo sa building kasi trabaho muna tayo ng 1 oras. Sayang kasi yung oras pag uwi ako. Wala akong overtime kasi kung alas 3 ka uwi, wala kang overtime, 8 hours lang. So overtime tayo kahit 1 oras lang. Total nandito pa naman tayo sa project. So wala ng tao dito, umuwi na din yung kasama ko na 2. Bali pumunta pala ako sa office kanina kasi kinausap ko yung naka-assign, yung nasabi ko nga nilipat ako ng bahay dahil dun sa bahay namin talagang wala na kaming privacy ni Mrs. Minsan nandun na kasi sila naglalaro. Nandun na din yung kusina, higaan namin. So halo-halo na din. Minsan makalat siya dahil hindi maiwasan yung mga bata naglalaro. At saka gusto ko nga makasama yung aking kapatid din. So pumunta ako sa office at nagtanong ako doon. At alam na din nila na may balak ako ilipat kasi nga sinabi ko na sa boss ko nung nakarang linggo. Pero gusto ko nga silang makausap talaga, pumunta ako doon. At yun, sabi nila, tinatry na daw nila na maghanap daw ng apartment. Kasi ang gusto ko kasi na pwesto, dito lang sa city. Pag dito kasi sa city, mga kabayan, nandito yung trabaho ng kapatid ko. So nandito na lahat, yung eskwelahan, grocery. Tapos hindi ka masyadong homesick dito kasi marami kang makikita ng mga tao. Dito lahat, hindi ka gaya dun sa mga dulo. Gusto ko sana dun sa mga gilid ng dagat kasi mahirap naman pag may mga bata pupunta ng city. So sakay pa sila ng bus or mga iba wala namang bus dun sa kasulok-sulukan, maglalakad ka pa lalo na pag winter, napakahirap. Okay lang kung may sasakyan. Yan, sabi ko dito lang sa city. Pero sabi nung naka-assign dun sa bahay ay medyo mahal daw pag nandito sa city kumuha. Sabi ko sa kanya, aware naman ako dito na mahal. So tinanong niya ako kung ilang kwarto ba yung gusto ko. Sabi ko sana pwede kong 2, pero kung mayroong isa na makita siya na kahit 1 kwarto lang, okay na sa akin. So gaya nito, 1 kwarto lang kasi ito, pero ito mga modern type na ito mga bayan, itong ginagawa namin. Estimate ko dito pag mag-rent ka, siguro ito kasi modern, mga 1 kwarto, baka aabot to ng mga 10,000 Danish kroner, hindi ako nagkakamali, or nasa 90,000 to 100,000 pagka 1 kwarto. Mga 2 kwarto, natanong ko dun sa kakilala ko na Pilipino, 16,000 Danish kroner yung rent nila, or nasa 150,000 pesos a month. So napakamahal.
Samantalang dyan, 30,000 lang yung rent namin. Okay naman dyan, okay naman siya mga kabayan. Pero since nandito na yung kapatid ko, gusto ko nga makasama kami at makaalalay din siya kung halimbawa emergency, may sakit isa sa amin at gusto na din kasi magtrabaho ng asawa ko. So yun, nagpahanap na ako ng bahay kasi hahatian na lang namin yun. So sana makahanap yung boss ko. So yun, maganda yung kuha nila dito. Yan, meron silang, ito yung kusina nila dito. So ito yung sample ng estimate ko na sa 100,000 or 90,000, ipakita ko sa inyo ha. So ito po yung main door natin. Yan. So ito na apartment, ayun yung exit natin. So pasok muna tayo dito. Exit to. Ito yung main door natin. Pagpasok natin, ayan po. So mayroon ditong CR, bubungad sa atin dito. Atin, wala pang ilaw. So ito CR, mayroon naman silang laboratory dito. Hindi pa to tapos. Tapos pagpasok mo dito, ito yung kusina. So kusina yung bubungad sa'yo dito. Ito, may lutuan na to. Pag makarent ka dito, may lutuan na siya. Hindi ko alam kung lalagyan pa ng sopa. Tapos yun, may makabinit. Yun, lutuan dito, hugasan. Ayun, rep, lagyan ng rep, dishwasher. Tapos dito yung kainan ninyo. Tapos yun yung parang sala-sala nyo dito. Ayan, pagkaroon kayo dito ng sala, living room. Yan, ito po. So dito, meron siyang terrace dito. Ayan, pag gusto kang lumabas, tambay. Ayan. Tapos ito yung kwarto niya. So ito yung isang kwarto. So 90,000 to 100,000. Ito estimate ko lang. Kasi sabi ng kasama ko nasa 10,000 Danish krone dito. So ito yung kwarto. So malaki na yung kwarto. Ayan, may cabinet siya dito. Tapos ito, sa city lang ito makabayan. Yan. Yung daanan yan, papunta dun sa grocery store sa unahan. Yun, iskulahan yan sa unahan. So ganyan yung mga type na yan. Ayan. So ganito. Kung mag-rent kami, ganitong bahay. So kung makahanap yung boss ko ng isang bahay tapos isang kwarto lang, siguro kukunin ko pa rin yung kapatid ko. Pero yung kapatid ko payag naman daw siya kasi matutulog sa sala. Kasi yung trabaho niya kasi pang gabi, alas 4. So sa araw, wala kami ni Mrs. So siya ang tulog. So pagkagabi, siya naman yung trabaho. Payag naman daw siya. Maya mga kabayan, bababa tayo dun. Kasi mayroong kababayan na galing sila sa may expedition, sakay sila sa cruise ship. Yung cruise ship na ay Quark Expedition. Dalawa sila, mga Pilipino. So si ate kasi dito, yung may-ari ng grocery store na Asian store o Filipino store. Pag may napunta kasi ng mga seaman doon, minsan nabili sila ng mga pangangailangan nila. Halimbawa yung mga sardinas, yung mga hindi nila natikman ba, yung mga junk foods, mga dingdong, mga lumpia, yung mga isda, yung mga product na galing sa Pilipinas. Minsan napunta yung mga seaman doon, kaya minsan tatanong sila kay ate kung kilala ba doon na ako, Pinoy Greenland. Sa totoo lang mga kabayan, hindi ko talaga akalain na may mga kababayan pala tayo sa mga barko. Pag napunta dito sa dito sa Greenland, hinahanap nila tayo. So ako'y natutuwa sa mga kababayan natin na nakikilala nila tayo. Kahit nung umuwi ako sa Pilipinas mga kabayan, kahit saan ako mapunta, may mga nakakilala sa akin na mga Pilipino kasi nakikita nila yung video ko. So hindi ko talaga maisip dati na itong pagbablog ko makilala ako. Kasi yung sa akin talaga, mag-vlog lang ako dito sa Greenland kasi gusto ko talaga na mayroon akong remembrance. Kasi naisip ko baka mawala yung Facebook ko, so hindi ko ma-open ganyan. So nag-upload lang ako yung buhay ko dito, ginagawa ko kasi baka balang araw sabi ko wala na ako dito sa Greenland, uwi ko ng Pilipinas, parang maalala ko siya ba na nandun pala ako sa Greenland. Kahit nung sa Saudi ako, ganoon na ako dati sa Saudi, nagbablog na ako, mahilig ako mag-upload ng mga picture, yung mga ginagawa ko. So hindi ko akalain na itong pag-vlog ko sa Greenland, dito tayo nakilala. Nagkaroon ako ng 3 million yun sa Facebook na followers. So kahit ganoon pa man makabayan sa akin, parang normal pa rin siya. Parang sa akin, sa sarili ko, parang walang nagbago. Pero sa ibang tao pala, kung na nakilala nila tayo. Ayun lang, yung manibago ka na lang, na magulat ka na lang na may gusto may magpa-picture sa iyo, nakakilala sa iyo. So yun lang yung pinagkaiba. Pero sa sarili ko, parang ganun pa rin tayo. Hindi tayo nag-iisip na
kilala tayo, kailangan maging importante tayo sa iba. Ayun, parang mahihiya pa nga ako mga kabayan pag may nakakilala sa akin tapos pinapansin nila ako. Pinapansin ko din sila pero nahihiya ako kasi sa sarili ko, normal pa rin tayo na gaya pa rin tayo ng dati. Kasi dati mahihiyain talaga ako. Kahit ngayon nagbablog ako, mahiya pa rin ako pag may tao na nakita sa akin na nagbibidyo ako sa sarili ko. Pag napansin ko parang may tumitingin sa akin or may tao, hindi ako nagbibidyo. Kaya minsan nakikita yun sa mga vlog natin. Walang katao-tao kasi gusto ko mag-vlog yung walang tao. So ayun, pauwi tayo mga kabayan. Naulan pa rin siya oh. So nasa akin ngayon yung sasakyan. Kasi yung kasama ko kanina, nauna na siyang umuwi. So ila ko yung container dito kasi nagsiuwian na sila lahat. Ako lang na naiwan. Hello po mga kabayan. So welcome natin yung kababayan natin. Yung expedition nila napunta dito sa Nook City, Greenland. So ito po sila mga kabayan no, galing pa sa Pilipinas. So bumisita sila dito sa atin. Shoutout kayo mga kabayan. Saan kayo sa atin? Sikihor, mga taga-Iloilo dyan. Ay, Iloilo. Ikaw kabayan. Shout out na ng taga Sikihor. Yami karon sa Greenland, sa Nook. Salamat sa pagkato. Napalis. Napalis. Shout out sa mga karon na Ocean Explorer. Ocean Explorer daw. Sa Ocean Explorer yung expedition nila dito na po sa Nook Work City. expedition. Work. Salamat sa pagbisita dito. Bisita namin si kabayan dito. Ayun, so nandito muna tayo sa may grocery store ka mga kabayan kasi bibili tayo ng mga pangangailangan dahil umuulan ngayon, tatamarin na tayo lalabas pag nasa bahay tayo. Dito po yung isura ng grocery store dito. Nakabili na po tayo dito mga kabayan, no? Mga pang-ulam natin. So punta na tayo sa cashier. So kahit paano, meron naman dito mga Asian na binibinta sila dito, hindi lang kompleto. So nandito na tayo mga kabayan sa bahay. Paakyat na po tayo. Naulan pa rin, hindi tumitigil yung ulan. Eh pag ganito, kakatamad lang lumabas pag nasa loob ka na ng bahay. Ayan. So walang araw pero maliwanag pa rin. So alas 5 na dito. So nag overtime tayo ng 2 oras ngayon. May dala po akong grocery para dun sa bahay at pasalubong sa mga bata. Nagpabili kasi si Axel din saka si Amaya. Wala tayong susi kasi nakalimutan ko. So tatawag muna ako sa loob ng bahay para buksan nila tayo dito. Umulan dito at medyo malamig na. So nagpabukas na tayo. Anong gawa mo? Wala. Ay, mag-PC. Dahil mo to. Ay, kaya mo yan. Bigat yan. Try ba? Ha? Try ba? Lumabas. How are you? How are you? Are you okay? Ulan ka, ulan? Ulan. You going outside? You have ice cream? Wala. No, I have. I buy ice cream for you. What? Abay, ice cream, kuya! Kasi dati ice cream! Abay, ice cream! So nandito na sa bahay. Medyo nawala yung pagod natin. So pagka salubong mo talaga yung pamilya, kasama mo yung pamilya sa trabaho, pagdating sa bahay mawala yung pagod mga kabayan. No? So bibihis lang tayo mga kabayan para makapasok tayo. Ay, tapos naman. Uy, ano yun? Ala, inunan nyo yung ice cream. Anong nangyari? So ganito yung itsura sa bahay namin mga kabayan. Kasi pag may tuwang-tuwa. You are happy? Papa, open! Diyan si Mrs. naglaba. Uy, are you happy? Ice cream! Ah, Bili mo ko ta. May tanong piniglan kasi paano ko dati. get your ice cream. Yours, Papa! Yes, thank you. Papa. This is mine. Oh! You don't like this one? Why? Oh? Oh, sabi niya meron na daw siya. Nakakarating pa? You have already? Oh! Si Axel meron din siya. Oh. May nakain na kayo. Siyan, ito yung itsura ng bahay namin pag may mga bata. Kaya gusto na naming lumipat mga kabayan. No? Okay naman, wala naman problema. Susundin na naman to linis. Si Axel wala na siyang space nga kasi aparador.
buksan. Mahirap siya buksan. Wala, palo. Sa taas, akyat. Palo. Okay. Hindi matok ng babae niyo. Wala ka naisip. Ready to rumble! Wali. Sakay. Mauna kangkang. Oh, lubot. Bakit tayo na? Buo na tayo ang lubot. Ang likod niya sa loob. Go. Daguay, oh. Tumba sila. Tumba. Balik. Next time, di mo kami kaya. Sige, go. Next time. May kapot kayo di. Tarong kapot tarong ni. Dapat strong. Gunit, anak, kuya, para dili mahulog. Na, gunit tayo. Tuok na. Yes, ready to rumble. Tumba! So, nandito na rin sa bahay. So, merong niluto si Mrs. na tinapay. Nagkukulitan sila. Ano to, ma? Choco? Choco na Spanish? Sakay, balik. Ito, yung tukol. Sa may air fryer. Sakay. Ano siya, gibutang ako siya, Spanish bread na may kwan. Natumba na ito. Kapot tarong. Sarap. Mainit pa. Kain po tayo. fresh from the oven. I have this one sauce. Nahuli siya. Mabalik na nila. Undo your score, Yes na! Ayan. So, nandyan na po yung mga niluto pa ni Mrs. Oh. Oh, yan. Siyempre, narating na yung boss ko galing sa work. Ala, ito yung son. Ayun, son. Siyempre, galing ka sa work. Dapat. Mabalik. Ayan. Ano sabi mo? Ayan. So, yan po ang niluto ni Mrs. Siyempre, galing ka sa work. Kailangan may handa yan. Kaya nagtatrabaho ka. Puro tinapay tayo nito.